What's up guys? Kamusta? And welcome again to our YouTube channel. For today's video, title neto is Travel Tips and Travel Requirements here in Thailand in 2024. Mag-umpisa tayo guys doon sa mga travel requirements dito sa may Thailand. Kung kayo po ay Pilipino, wala na pong ibang requirement ang ibang Pilipino. So meaning wala po tayong need na visa when you wanted to travel in Thailand. So the only thing that you will need to have is really your passport. Make sure that this is 6 months, no, at the very least, no, na expiry date, and then that's it. In order for you guys, no, na wag ma-offload kung kayo po ay mag-travel dito sa Thailand, meron po sila mga certain requirement and also yung mga dapat mong kunin in advance, especially doon sa mga next na sasabihin ko sa inyo. So ano po ba yung mga yon sa atin sa Pilipinas, no? And technically, ito po ay nagre-revolve lang sa 2 to 3 topics. So the first topic is proof of financial capacity. So proof of financial capacity, again, in so many vlogs and in so many ways, we've shared to you guys that they needed to understand yung mga IO officers natin kung meron po tayong pang support sa atin pong pagka-travel dito sa Thailand. And that could be in the form of COE, mga payslip, tapos kung meron po kayong bank statement. So again guys, sabi ko nga, no, hindi naman po yan required, but technically if ever po tinanong, mas maganda, no, na nasa wallet na natin yan or nasa bag natin siya para anytime pwede natin i-share. So yung second topic natin, aside from the proof of financial capacity, is your hotel accommodations. Make sure guys na in advance po ninyong binubook ang inyo pong hotel. Kasi para ma-prove nyo sa kanila, no, na kayo po ay may pupuntahan at meron po kayong pag-i-stayan pagdating nyo ng Thailand. So yung pinaka-last po na hinahanap nila sa atin sa Pilipinas is yung ating e-travel form. So yung e-travel form, you can also access that in advance at least 72 hours prior your departure in the Philippines. So yung link po niyan ay isasama din po namin dito po sa amin pong description sa may vlog na ito. Okay, so now you know you have already all the requirements, no, and kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare, and hopefully hindi po kayo ma-offload. Ito naman pong next na topic natin is yung mga travel tips na pagdating ng Thailand. So number 1, unang-una po natin gagawin, pagbagsak pa lamang natin ng Thailand, is meron po tayong internet. Okay? Because, as you know guys, no, makabago na yung mundo ngayon. It's really highly technological and everything is accessible through the use of internet. So, kung wala po kayong internet, mahihirapan po kayong mag-navigate, mahihirapan po kayong bumili ng ganito or hindi nyo alam kung saan yung ganyan, and also yung mga maps na kailangan nyo i-access. So kailangan nyo po ng internet. So meron pong binibigay dito ang ang mga stores dito sa main Thailand, no, na mga sabihin natin mga pang foreigner or mga pang tourist SIM na sobrang mura. So yung nakuha po namin ay good for 7 days, unlimited 5G and unlimited data na po siya. Because sa aming dalawa, since sinishare ko po siya sa wife ko or sa kasama ko sa nagka-travel, ini-insure ko guys, no, kasi minsan kulang yung 30 gig, minsan yung 32 gig kulang, no. And the price of that is only 600 baht. So for 7 days, 600 baht, and that's already equivalent to what guys? 900 pesos. So 900 pesos guys, kung sino man yung gusto mag-connect sa inyo, kung sino man yung gusto nyo pag-share ng personal hotspot, pasok na pasok po yan, and hindi po siya mabagal because the whole of the at least certain parts of Thailand and Bangkok ay already 5G enabled na po. Alright? So yung iba kumukuha, no, ng mga portable wifi, which is makukuha nyo din yan sa Klook, and also upon arrival here in Thailand, wala naman pong problema doon. And as we keep on telling you guys, itong mga sinishare po namin sa inyo, ito po yung mga subok na. So meaning ito po ay based sa aming experience, kung mabagal ba, mabilis, mas hindi ba siya hassle or mas okay ba siya. So again, on our personal preference, mas okay po yung SIM card and personal hotspot. Kasi again, mahirap baka mawala or baka magka-problema, 'di ba? Minsan may mga bata tayong kasama. So baka malaglag or mabasag natin, no. So maiiwasan natin yung mga ganung klaseng problema kapag tayo po ay naka-personal hotspot lamang. Tip number 2, bago kayo umalis, no, ng airport or after nyo magkuha ng inyong internet is make sure guys na meron kayong Thai baht.
So yung Thai baht namin guys is lagi namin po siyang kinukuha through ATM or nagbabank withdrawal po kami dito sa Thailand. In some instances, we do cash currency exchange or through the use of Forex, but we find it minsan medyo nakakakaba because of course kung meron kang dalang pera from the Philippines to the airport, kasi kailangan mo siya i-declare, or minsan kapag alam mo malaki yung dala mong pera, so medyo parang hindi ka napapanatag, di ba? And mahirap na lagi ka may iniisip. So in that case, on our side, since naka-ATM po siya, we will just need to withdraw whatever is needed, at least on our side. Please take note lang guys, no, every time that mag-withdraw po kayo dito sa Bangkok, meron po siyang certain fee. And kung di ako nagkakamali is 220 baht. Okay, so ang gawin na lang po natin is i-lump sum nyo na lang po yung pera ninyo, pagsabay-sabay nyo na lang po yung pera ninyo, and mas maganda po, minsan nyo na lang po siyang i-withdraw because every time na mag-withdraw kayo, meron po siyang fee na 220 baht. So, siguro kung kayo po ay traveling with friends, with family, transfer na lang ninyo siya sa isa't isa or isang tao na lamang po yung mag-withdraw, mas maganda po yun para at least yung fee isa na lang and then hati-hati na lang kayo, no, kung ano man yung usapan ninyo sa Forex. Okay? So, that's tip number 2. Tip number 3 guys is kumuha po kayo ng Rabbit card. Rabbit card. So ano ba yung Rabbit card, no? So kung ang Singapore ay merong Singapore Tourist Pass and ang Hong Kong ay merong Octopus card, dito po sa Thailand meron silang Rabbit card. The Rabbit card is usable in some convenience stores for you to purchase, no, meaning cashless na po. Pwede nyo itong ipambayad sa mga convenience store. And you can also, of course, use this. Yung talagang primary niya is mga BTS SkyTrain stations. Okay? Sobrang dami nang nakapila sa mga single-use tickets. Ang hirap pong maubusan again ng time, no? Pipila, and then magabayad, pipila, magabayad, and that's all, no? So, again, sobrang hassle po siya, no, sa mga taong lagi nagmamadali katulad namin. So, ito po ay merong initial, no, na deposit na 100 baht. So, hindi na po ninyo makukuha yung 100 baht because that's already the payment for the card itself, no? And this one guys, according doon sa nagbenta sa amin, meron po siyang expiry of only 7 years. So meaning, kung binili nyo siya ngayon, count po kayo ng 7 years, hindi pa po siya mag-expire. Kung ano yung amount na natira nyo dito, ito din po yung amount na madadat na ninyo kapag bumalik kayo ng Bangkok. Doon sa sinabi ko sa inyo kanina guys, no, na Rabbit card, meron po silang mga MRT stations na tumatanggap din ng credit card. Yes guys, so may mga MRT stations na hindi nyo na po kailangan ng anything. Kung ano yung Philippine issued credit card, yun po ay gumagana. Yun po ay pwede nyong gamitin. Hindi nyo na po kailangan pumila. I-tap nyo na lang yung card ninyo para po kayo makapasok sa mga MRT stations na to. So ngayon, nakasakay na kami ngayon, no, ng Bolt. So parang ito yung local version nila, no, ng Grab. And para lang makita nyo guys, no, kung ano yung comparison ng cost or pamasahe versus booking it sa Bolt and booking it also via Grab. So papakita ko sa inyo, no, kung ano yung difference. Again, same location to guys and same pickup. Okay? Ayan. So yung babayaran namin sa Bolt is around 154. So hindi ko na alam na kung nakikita. Ayan, 154. Pero pag ginook mo siya guys or kinuha nyo is yung Grab, ang babayaran nyo ay 236. Okay? Tip number 4 is, as much as possible guys, kumain na lamang po kayo, no, sa mga food court or sa mga side street because yung mga pagkain nila guys equally good. So meaning kung ano man po yung nakikita nyo sa restaurant, sobrang sarap din po siya, and based on our experience, hindi naman po siya madumi. So kumbaga hindi naman po kami nagkaroon ng problema sa tiyan o hindi naman sumakit yung tiyan namin, hindi naman kami nagtae. So ang caution ko lang sa inyo guys is make sure, of course, alam nyo kung ano yung allergy ninyo, of course alam niyo kung ano yung mga bawal sa inyo, and kung hindi man kayo maintindihan ng English, make sure lang guys, no, na meron kayong Google Translate. So para at least if ever, pwede nyo na lang ipakita yung cellphone niyo kung hindi kayo nagkakaintindihan. Because at some point talagang mahirap sila makaintindi guys, no, ng English. Okay?
And yung pang last na tip namin sa inyo guys is kapag kayo po ay magsha-shopping, magbaon po kayo ng luggage or bag because again, dito sa Thailand, sa sobrang daming murang pagkain, murang luxury or premium bags, mga watches, sapatos, damit, lahat po yan mura dito. So, mahihirapan po kayo mag-navigate within the city if meron po kayong daladalang malilit na supot or maliit na plastic or kahit nasabi mong eco bag yan na mahirap kasi sasakit yung likod mo. So, ang maganda po guys is magdala po kayo ng inyong luggage para kayo po ay convenient pa rin na nag-navigate within the city. So, don't worry because lahat ng MRT nila ay meron pong access sa mga elevators and escalators and hindi po kayo mahihirapan kung mabigat man yun. So, ayun guys. So, hopefully, nakatulong po sa inyo itong mga travel tips and requirements dito sa Thailand ngayong 2024. And I hope sana makatipid po kayo and ensure na magiging convenient po ang inyong pag-travel again dito sa Thailand. Maraming salamat po. And again guys, don't forget to like, comment, and share and subscribe to our channel para marami po ang makapanood and marami pa po ang mabigyan namin ng mga travel tips and travel hacks. So hanggang sa uulitin, ngayon ay uuwi na po tayo ng Pilipinas. See you!